Sige kuya, kwento. Nung ano yan sir, nung si Tatay Digong ba yung ano, nung presidente, ka ah, namamasada kami sir ng Grab, di ba? Pag pumapasok kami ng squatter, yung mga loob-looban, wala kang makikita ng ano dyan sir, yung mga nakahubad o nagiinuman sa kalsada. Ngayon sir, grabe ngayon. Ang ano, pagpasok mo pa lang sir, kahit madaling araw, may nagbibideo okay. Minsan nga may naisakay ako dati, to call center. Ah, Sabi niya, pag liko kong ganun sir, naku, sabi ko ma'am, mukhang sarado yung kalsada nyo ah. Ay, oo nga, kagabi pa yung kuya eh. Ano yan, extension. Sabi ko, sabi ko, grabe dito pala sa inyo sir. Ay ma'am, sabi ko, hindi na nire-respeto yung barangay, pati kalsada, ginagawa may tent pa, nagiinuman sa gitna. Sabi niya, ganyan yan dito kuya. Pagka ano, ay nung panahon ni Duterte, wala ka talaga makikitang ganun. Ngayon, talamak na yun, pati ano ngayon. pero kuya, pulsuhan natin sa mga nakakausap mong mga nasasakay mo. Ano ang pulso nila? Sara Duterte, sir. Sana, no? Nung Ayaw na nila sa ano ngayon, sa ano, sir, administrasyon. kadalasan na isasakay ko rito, pag tinanong mo, mayaman o mahirap. Katulad nung naisakay ko, taga BF. Siya pa nga nagpupo sa akin, kuya, ano tayo solid, ano tayo natawa nga ako sa kanya kasi mayaman siya, pero mo, mayaman pero maka Duterte siya. Sabi ko, ayos din tong babae na to Sabi ko, Duterte rin pala tayo. Sabi ko, oh, sige ma'am, sabi ko, basta solid Duterte. Sabi ko, kailangan talaga, manalo talaga ang ano, PDP laban para, ngayon sir, wala na. Nakakatakot na ngayon. Ang dami ang naisasakay ko ngayon. May naisakay nga ako dati, sir. Yung tatay, sinusundo yung Anak, no? anak. Dati-rati daw, pinapabayaan niya lang umuwi. Ngayon, sinusundo niya na ngayon eh. Grabe, no? Pero ang droga, sa lugar ninyo, kuya, talamak ulit. Talamak na naman ng ano ngayon, ng drugs. Wala. Yung sabi nila na ano, pinagtatakpa lang nila yun. Ano naman masasabi mo kuya doon sa Senate inquiry kahapon, doon sa mga PNP natin, tsaka tong DILG, ay DOJ. Alam mo sir, kahit na walang pinag-aralan yung tao, matatawa ka kasi alam mo nagsisinungaling yung mga nagsisinungaling yung mga tao eh. Yan lang doon eh. Tanga sila sumagot eh. Nakakatawa nga yung ano nila, yung mga diskusyon nila doon. Pero grabe kuya kasi naman, no? Sobra naman yung ibigay mo. Okay na naman ikulong dito sa Oo, Pilipinas. tama yung sabi ni Sir Robin Padilla. Wala, may parang naging ano sir sa totoo lang, kahit ordinaryong Pilipino tanongin mo, parang naging inutil yung korte natin dito. Ayan. Kasi ano sir, may korte naman tayo dito. Bakit hinayaan nila na dalhin si Duterte doon sa Netherlands? Pwede naman dito ano yan, litisin kasi dito nangyari yung binibintang sa kanya na Oo. krimen. Hindi naman doon sa ibang bansa. Saka bakit nila ibibigay doon? Puro dayuhan yun. 'Di ba? Dapat dito nila nilitis, katanggap-tanggap pa. Yung ganun, hindi katanggap-tanggap yun. Kahit sinong taong tanungin mo, sir, hindi katanggap-tanggap yun. Samantalang yung vlogger na Russian, hanggang ngayon, nandito pa. Oo. Hindi nila pinauwi kasi dito daw haharapin yung kaso. Oh, 'di ba? Nagkabaliktad, 'di ba? Oo. Samantalang si Tatay Digong dito nangyari yung krimen tapos doon nililitis. Sabi pa nga nila kuya, kung i-release man daw ng ICC, hindi raw natin tatanggapin. Tama Ano ba yan? Bakit hindi ba Pilipino? Nung nakaupo nga si Duterte, nung tandang-tanda ko pa, namamasada ako, mayroong OFW dyan sa Saudi ata. Yun. Ewan ko lang basta ganon, may bibitayin ata yun. Oo. Anong sabi ni Duterte nun? Pauwiin yan kasi Pilipino, papasukin yan dito kasi Pilipino. Di ba nailigtas pa nga yun yung OFW Oo. na yun eh. Tsaka kuya, yung pandemic, natatanda mo, pandemic, sarado yung border natin, walang Oo. pumapasok. Pero sabi ni Pangulo, basta Papasukin. Pilipino, kahit may sakit dyan, papasukin niya. Papasukin, oo. Kasi Pilipino eh, di ba? Oo. Grabe, no? Talagang Hindi, politika kasi sir, na politika ngayon, yung takot, sa totoo lang, ang dami rin nakakahalata na takot sila na umupo ulit si Madam Sara dyan sa gobyerno kasi may paglalagyan talaga sila dyan pagka umupo yan. So excited ka kuya? Ay, oo.
Anak ko, asawa ko, sinabi ko na sa kanila, pinasa ko pa, pati party list ng, ng administrasyon ng Duterte. Mm. Inano ko yun, sabi ko, ito ibubuto natin. Sabi ko, ito, may malasakit sa bayan, yung tao na to, yung pamilya nito. Pero yung iba, wala dyan, puro na lang. Alos na ngayon isasakay ko, sabi nung naisakay ko nga sir na mag-asawa hindi na nga ako nanonood, hindi na kami nanonood ng news kasi nakaka-stress. Nakaka-stress daw. Hindi mo alam. Kaya tingin mo, may pag-asa yung 10 kandidato Ay, natin? oo. Mayroon yun, sir. Solid yun. Basta wag lang nilang dadayain. Ayaw? Wag lang nilang dadayain talaga. Wag lang madadaya. Pero pag nadaya yan, sir, magkakagulo talaga yan. Oo, palagay ko, no? Oo, magkakagulo yan. Hindi pwede yun. Tipping point na yung Kami, sir, tao, no? nandito namamasada kami sa Maynila. Nagmamatsyag lang kami, mga driver dito ng mga rito. Nag-observe lang kami. Alam naman namin hindi na tanga yung mga tao ngayon, sir. Hindi katulad nung araw siguro na kaya nilang takpan sa mga media yung mga pinaggagawa. Ngayon, sir, malawak na ang social media ngayon, ang daming vlogger ngayon. Natutuwa ako kasi ang daming vlogger na yung nagsasabi ng totoo Kasi yung iba sa news, sa totoo lang, yung iba kinakat nila. Malalaman mo naman na kinat yung balita Oo. Kasi doon sa kabilang balita, buo. Pagdating sa kanila, Chop. chop yung balita. Parehas lang naman yung balita, di ba? Pero kuya, isang banda, sa tingin mo, dapat magpa-drug test yung presidente? Ay, oo. Ayun ang tanong mo sa akin, sir, tinanong ko rin yan sa pasero ko. Alam mo, sir, kung wala ka talagang ginagawa o malinis yung konsensya mo, presidente ka, dapat mo ipakita, sige, bukas na bukas, para matigil na yung issue na yan. Handa ako, live pa. Ano ba yung, di ba, ikaw sir, pagka kumuha ka ng NBI, pagka wala ka namang kasalanan, di ba, kukuha ka ng NBI mo? Pero pag may kasalanan ka, hindi ka talaga kukuha kasi alam mo na may record ka. Tama. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Kumbaga, 1 + 1 = 2 lang yun Sentito common na yun, ano? Oo. Sabi nila, wala daw tayong karapatang humingi ng drug test sa kanila. Bakit walang karapatan? Tayo, sa totoo lang, binoto ko yan si Marcos. Pero binoto ko yan dahil kay Sara Duterte. Nagalit nga asawa ko sa akin kasi sa totoo lang, Leni Robredo yung asawa ko hinikayat ko lang siya Tapos nung nangyaring ganyan, nagalit nga sa akin Sabi niya, ikaw kasi puro yung unity, tingnan mo nangyari. Magnanakaw. Totoo naman. Oo. Sabi niya, magnanakaw yan Sabi ko, ayaw mo na nandyan na Kaso nga lang wala tayong magagawa, nandyan na talaga. Pero dapat nilang patunayan talaga si Bongbong Marcos na hindi talaga siya yung nasa pulbo. Yung nakita ko pinalabas pa nila sa Senate yung natawa nga ako ba't pa nila kaya pinalabas yun? Nakakatawa tuloy. Kailangan niya patunayan na hindi siya atik. Kasi may issue no? May issue Saka kitang-kita na talaga sa lahat, social media. Maski yung mga naisasakay ko sir na mga OFW na mga yung mga galing ibang bansa, yung mga seaman, napanood daw nila yun Sila pa nga nagkukwento sa akin. Grabe, no? Oo. Tsaka nakakahiya yan, kuya. Sa ibang lahi na presidente ka presidente mo. Dapat nga sir, sa totoo lang dapat tanggapin niya yung hamon ni Attorney Vic Rodriguez na Herpole kayo talaga. Yun. Dapat kasi kung wala kang tinatago, oo. Hindi, magpapadali na magpa-drug test, di ba? Oo, tama yun, sir. Pero kung alam mong addict ka, huwag ka na magpa-drug test. Kaya, nga, parang kang lang yan, sir, di ba? Inulit ko lang yung parang pag kukuha ka ng NBI, alam mo may record ka, ay, hindi na ako kukuha ng NBI, mahuhuli ako. Oo. Ganun lang yun Ang lupit. Salamat, kuya. Thank you sa iyong mga pagmamahal para sa bayan Pilipinas. May sticker nga lang na naghahanap nga ako sa Mindanao lang yun, sir, yung sticker ng Duterte na yung kulay green ba yun, yung ikakabit ko sa dito, wala akong makita. Oo nga, sige, mayroon ako ditong maliit na sticker Yun, bigyan sir, kita. akin na lang, sir, Salamat. Thank you. Nahanap ko nga yung sir, yung home, yung kulay green